Chamame, ¿no? Nosotros hablar esto, ¿no? Porque cuando nosotros en mi país, yo pensaba esto a basería y esto como restaurante, que persona puede coger. So ayun po mga amigo, meron pong aming pinag-uusapan ni Tia Celsa about po dito sa ginagawang tindahan ni Tia Celsa. Ayan, patapos na po. At ito ay napag-usapan lang naman namin ni Tia Celsa. Sabi ko, itong tindahan ba nito ay kay LB? Sabi ko gano'n, kay Chamame. Di ba kako, itong ginagawa na ito dati, ang sabi natin kay LB sa tsaka sa'yo. Sabi ko gano'n kay Tia Celsa. Tapos, paano ngayon yan? Paano yung ibang anak mo? Sabi ko gano'n. Paano sila Sandra, sila Lorena, sila Batya, ayan. Paano yung mga ibang anak mo kung kay Elvis pa pupunta ito? Yun ang sabi ko kay Tia Celsa. And then, napaisip nga siya about sa kung kanino mapupunta ito. Kasi yung ano po, yung paupahan nila, kikitain, ay syempre para kila Amir yun. Tapos kila Bibian sa pang-araw-araw nila. Yan. So ayan pa mga amigo, tingnan niyo si Misma nasa dulo. Nagwawalis. Isa sa kaya Misma ako tuwan-tuwa. Nandun kasama ni Sope yan, nagwawalis doon. So, hindi mo kailangan utusan si Misma. Kaya magwawalis siya, maghuhugas ng plato. Sobrang sipag na bata. Parang si Tia Celsa. Ayun, nagwawalis din sa dulo, biglang nawala si Miss. Ayun yung basura Ayun yung basura. Habang tinitignan ko yung ginagawa dito, napansin ko na may nagwawalis din. Tapos mamaya, alam mo, mapapansin mo, malinis na mamaya si Miss siya ang magwawalis. Galing pa siya sa sa trabaho, mga amigo. So hanggang bukas po ay matatapos itong tindahan ni Tia Celsa. Bukas tapos na. Tapos sa isang araw sabi ko pipinturahan na. Kasi yung bukas daw gagawin pa itaas magpapako pa. Inapuran ni Elvis ngayong araw. Maghapon nagtatrabaho si Elvis. Kaya nga marami nagsasabi na si Elvis bakit daw tamad, inuuna daw yung kanyang pag yung bahay niya inuuna ganun. Minsan naiinis ako kay Elvis kasi hindi niya alam kung ano yung priority na. Yun po totoo. Pagkayari niyan magbebenta siya, tapos minsan yung bahay meron siyang ibang gustong gawin, meron may magpapagawa sa kanya. Yun yung kinaiinis ni Chamame. Actually yun din ang nakakainis kasi kay Elvis. Hindi natatapos yung isang kagaya nito. Alam niyo po ang dahilan kung bakit na-stop ito. Sabi po si Elvis. Nagsasabi po si Elvis na siya ang magpaplatada, tsaka si Paulino. Kaso sa dami ng ginagawa ni Elvis, hindi niya na magawa. Yun po ang totoo. Kaya ang daming katanong bakit in-stop niyo yung pagpapagawa ng bahay. Hindi naman wala namang problema mga amigo sa materyales kasi nakabili na kami ng mga buhangin. Semento na lang. Si Elvis lang po ang inaantay namin. Busy siya sa pagtitinda. Tapos may yung pinapagawa niya sa may bahay niya. Tapos merong umaarkila sa kanya o merong sa kanya nagpapagawa. Tapos inuuna niya yon, hindi niya mahindian. Doon nagagalit si Tia Celsa. Nasabing ganoon, sabihin mo kung ano ang mas priority. Ang priority mo ba ay yung negosyo mo? Sabi ni Tia Celsa o tapusin mo na itong arkilahang bahay. Ganon. Yun po ang talaga mahirap kay Elvis. Hindi niya alam kung ano gusto niyang tapusin. Kasi alam niyo mapapansin niyo rin yun di ba? Kahit kayo mapapansin niyo rin. Kasi ang tagal na nito Ang tagal na nitong bahay na ito. Hindi pa rin natatapos. So antayin lang po natin mga amigo si Tia Celsa umalis lang saglit at ayan, sasabihin ni Tia Celsa kung ano ang dahilan at kung sino po ang magmamay-ari nito, sino ang magmamay-ari ng tindahan na ito kapag umalis po kami. Ayan. So magugulat po kayo mga amigo ang sasabihin ni Tia Celsa.
about kung sino po ang tatao sa tindahan na ito. And then syempre may point. May point si Tia Celsa kung bakit siya ang dapat na mamahala dito sa tindahan niya. Kasi alam niyo po, ang laging sinasabing Tia Celsa at yun ang naobserbahan ko po mga amigo ay lahat po kapag ka Sunday and everyday po mga amigo, ang lahat po ng mga abaserya dito ay sarado, alas 4 ganyan po. So bakit po sarado? Kasi kadalasan po lahat ng abaserya dito ay mga Muslim. So nagpe-pray po sila, nagpupunta sila sa mosque, sa kanilang simbahan, at late na po sila nakakarating. So yung mga patay na oras, kagaya po ng mga ilang oras din po yun. So napansin namin na pagka sa feeding program din ganun, wala sarado ang mga abaserya, lalo sila Umar. Ilan yung abaserya dito? 1, 2, 3, 4 po sa may harapan dyan. Tapos hindi nila alam kung saan sila bibili kasi nga sarado. So ganun din po kami minsan pagka nag-feeding program po ay hindi ko alam kung saan halimbawa po may ingredients sa kailangan. Yun, pag sarado, tumatakbo pa sa bayan pa kami bumibili. Kaya for sure po mga amigo ay mabenta ito kapag inopen na po namin yung tindahan ni Tia Celsa. So alam niyo po yung yung tindahan na yan, hindi po hindi po yung kulungan ng baboy Hindi yung kulungan ng baboy, yung tindahan mga amigo. parang kasi sabi nila ito kulungan ng baboy. Lalagyan ng harang dito yung mga kulig, o dito yung mga inahin, dito yung mga bagong panganak sa loob. Bar sa kanila yan, parang bar restaurante o parang tindahan sa kanila. Ganyan po mga tindahan dito mga amigo. So pagandahin na lang natin. Karpintero talaga si Elvis. Yun nga lang, hindi talaga nasunod yung gusto natin na design. Kahit yung gusto ni Tonton. Pero nagagandahan naman ako. Mas nagagandahan ako kung kung mapaplatadahan ito. Mapaplatadahan tapos lagyan ng kisame. Si Tia Celsa kasi ang nagdidesisyon kung anong gusto niya, yun lang naman. Okay naman. Okay na rin to. Mahalaga kapag may feeding program, o di ba dito? Diba? Tapos kapag merong bibili, bumili lang. Basta ang mahalaga makulob ito, malagyan ng bubungan. Pero alam nyo, yung mga ganitong kahit mura ang kahoy dito, medyo mahal din po ang inubos nito. Sa yung yero, mahal din yung yero. At tapos yung semento kasi ang pinakamahal. Pero ilang piraso dito, dalawang semento lang ang naubos dito Tapos dito 4 ata. 4. Ayan, konti Kaya kahit ganyan-ganyan lang mahal na. Tsaka yung mga hamba-hamba na yan. So hindi biro talaga magpagawa kahit mga simpleng ganito lang. Kung sana yung kahoy libre lang. Eto kasi, dito kasi hindi ka naman pwede magputol ng mga kahoy. Maraming kahoy sila Tia Celsa sa may bundok nila. Kaso hindi ka naman bago mo mailabas yung kahoy, may mga permit. Kahit sa yung kahoy na yun may mga permit kahit sa yung puno na yun. Kasi bawat may barera na tinatawag. Yung barera mga amigo, yun yung may mga control, may mga pulis, may mga militar. At lahat ng dumadaan, tinitingnan ko ano yung mga karga, mga dala-dala. Ganun. So kahit mga dala-dala mo lang yung mga platano na yan, tini-check nila isa-isa yan. Chamame, nosotros hablar esto, porque cuando nosotros en mi país, yo pensaba esto a basería y esto como restaurante, que en persona puede coger. Yun, sabi ko kay Chamame,
Ay, explicar ha. Sabi ko, sa mami, pag kumita ng Pilipinas, papaano yung eto ka akong tindahan, at saka yung tindahan na ito, at saka yung restaurante na ito na gagawin mo, ay sino ang kukuha? Sabi ko kay Tia Celsa, yun ang tanong ko. Ang sabi po ni Tia Celsa ay, ito raw pong abaserya na to, tindahan na to ay para sa kanyang mga anak. At kapag umalis po siya dito sa Equatorial Guinea ay magagamit ito, yung kikitain itong tindahan, para sa kanyang mga anak. Hindi raw niya ibibigay itong abaserya para sa kanyang mga anak. Hindi raw niya ibibigay. Yung sabi ni Chamame. Ni una tu niños no dar esto. No, no puede dar. Ajá. Porque cuando yo dar, otro quiere pelea. No, así. Oh, sabi ko kay Chamame, sa kanyang mga anak, kagaya si Apoyo, ayun. Kaya kay Apoyo, kay Elvis, kay Batcha, kay Sandra, hindi raw niya ibibigay ito. So, papaarkilahan daw niya po mga amigo. Kasi, ang dahilan po ni Chamame ay magkaaway-away po yung kanyang mga anak. Tatawagan siya sa Pilipinas, sasabihin, ganito si ganyan. Kagaya po nang nangyari nung bakasyon. So, ang pinakamagandang gawin, sabi ni Tia Celsa, ay papaarkilahan niya. So, sabi ko, sino ang mag-aarkila? Sabing ganoon ay mayroong mga tao na pupunta rito at ang sabi, kung papaarkilahan ay papaarkilahan niya na. Sabi ni Chamame, hindi mo niya paarkilahan kasi nandito pa kami. So kapag umalis kami at saka niya paarkilahan. Tama nga naman kasi malalaman kasi kapag malalaman natin to kasi pagka nag-opening malalaman natin niya benta. Tapos syempre sigurado ay may aarkila dyan. Pero may nagpunta na raw, sabi ni Tia Celsa. May nagpunta na at sa amin gano'n baka pwedeng paarkilahan. Pero Chamame, no, mas mejor cuando alquilar esto abaseria, más mejor con Malian. Malian, no? Porque aquí todo abaseria Malian. No, tú no crees que ya, no? ¿Ah? Cuando Guineano va a decir, no, mi familia no, Mucho hablar, ¿no? Mucho, ¿cómo se llama? mucha amistad, mucho Sí, como amiga. discutir, así. Sufrí mucho para conseguir esto. Yo no puedo dar así para personas. Mucho dinero para pagar. Sabi ni Tia Celsa, mahal yung nagastos dito at saka ayaw niya sa Guineano. Kasi kapag sa Guineano po mga amigo ay away din. Dahil alam niyo naman po, di ba? Sa pagpapaarkila lang po ni Tia Celsa, ang dami niyang naranasan na kung saan hanggang sa paalisin niya na. Buenas tardes. Hanggang paalisin. Hanggang paalisin niya na yung sila Smina kasi nga ayaw magbayad. So, kung ibang lahi, kagaya ng mga Malian, sure po yun kasi mababait yung mga Malian. For sure po magbabayad ng arkila. So, ayun po mga amigo, sa tingin niyo po ay tama po ba ang desisyon ni Tia Celsa na hindi ibigay ang tindahan na ito sa kanyang mga anak? Ano po ang masasabi niyo mga kababayan ko? So, ayan, mayayari na po sa isang araw ito. Tinantin na lang po namin yung bintana kasi pinapaseko daw po, tinutuyo pa yung kahoy. Para po dito sa bintana at saka sa may pintuan. Pero halos matatapos na po yan. So konting pintura na lang, lagay ng mga dekorasyon, tapos lagay dito ng signage, okay na. Matatapos na ang kanyang tindahan. So kaya ganito po mga amigo, napakahirap po nung dinanas ko dito sa pagpapagawa. Lalo na kung akong bibili ng mga materyales. Nakakapagod. So ayun po mga amigo, dito po katapos ang ating video na kung saan ay ano man yung desisyon ni Tia Celsa ay susupport po tayo. Kilala nyo naman si Chamame, alam niya lahat yung kanyang ginagawa. Dahil by experience talaga ay ang dami niya na experience sa kanyang buhay. Kaya hindi siya sasablay. Pero ako ang point ko doon ay kung papaarkilahan nga ni Chamame ito, oo, kikita. Pero kasi ako magkaroon siya ng tiwala sa isang anak niya kasi maaaring kikita nga ito. Pero ang point doon paano kung sobrang lakas, di ba? Sobrang lakas itong tindahan na ito. Tapos papaarkilahan niya. Magkano lang yung arkila? O sabihin na natin ang arkila nito sabihin mo na mga 10,000. Ayan, 10,000 pesos. Mga ganun lang, o 10,000 lang, o mga 12,000, ganun. Pero kung
isa sa mga anak niya pagkakatiwalaan niya. Halimbawa, tulad ni sa akin, sa mga anak niya mapagkakatiwalaan si Elvis 'yon. Kung si Elvis ang mapagkakatiwalaan niya, for sure hindi lang 15 milyong kikitain ito every month. Siguradong mas malaki pa. Dahil sa lahat dito, siya lang yung merong ganito na tindahan. So, yun lang aking opinion. Pero syempre, ang lahat ng desisyon ay naka PSS. Tayo ay instrumento lang ng Lord para makatulong sa kanila. Pero ang lahat ng desisyon ay syempre nasa kanila pa rin. Dahil sila ang buhay po nila ay sila ang bahala. Opo. Salamat po mga amigo at God bless po. Salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Ingat po lahat at mabuhay po ang Pilipino. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.